be thwarted. Ano po? So, ibig sabihin, ano po, never na mag-twist, ano po, ang purpose ng Panginoon, no? Wala pong makakahadlang dito. Pag sinabi niya, sinabi niya. Amen po ba? So, to God be the glory. Basahin po natin na sabay-sabay. 1, 2, 3. I know that you can do all things. No purpose of yours can be thwarted. Makakaupo po tayong lahat. Amen. So sabi po dyan ng Panginoon, ano po, and by the way, ito po ay pangungusap ni Job. Ito po ang konklusyon ni Job sa lahat ng mga naganap sa kanyang buhay. Ano po? Ito po ay matatagpuan actually sa Job chapter 42, verse 2. Pero bago niya po yan nasabi, marami po muna siyang pinagdaanan. Sino po nakabasa na dito ng Book of Job? Amen. To God be the glory. Ano po? So babalikan po natin, ano po, ang Book of Job. Habang binabasa ko ito, ano po, talaga pong hangang-hanga ako sa Panginoon. Ano po? Kung paano niya pinapakilala yung kanyang sarili. Ano po? Sa pamamagitan po ng kanyang mga ginawa sa buhay ni Job. Tunay na hindi natin maiintindihan ang lahat ng bagay. No po? Marami pong marami pong mga bagay sa buhay natin na hindi natin mauunawaan. Tama po ba? Pero we must always take this lesson from Job. No po? This lesson from the book of Job. Na kapag kagulong-gulo na tayo sa mga pangyayari sa buhay natin, ano ba ang dapat na makita sa atin ng Diyos? Amen po ba? So Job chapter 42 verse 2, as what I have spoken, this is the response of Job to God after all the sufferings he gone through. No po? Hindi po naging mabuti o sa tingin ni Job, hindi po naging mabuti ang lahat ng bagay na kanyang naranasan. No po? Pero alam niyo po ba na iba talaga ang kaisipan ng Diyos kaysa sa kaisipan ng tao. No po? Because we are an emotional being, lagi po tayong nandoon sa makapagpapacify ng ating emotions. No po? Pero si Lord iba, no? Ang Diyos ay Diyos, nakahanga-hanga, full of wisdom. Ano po? He is indeed sovereign. So pag-aaralan natin yan. Ano po? So ang book of Job, may katanungan. Ano po? Dito. Why Job suffers? Bakit nag-suffer si Job? No po? Sa tingin ng tao, hindi siya worth mag-suffer. Tama po ba? Even ang kanyang sarili, sa sarili niya, ginawa niya ang lahat ng mabuti. Bakit siya magsasuffer? No po? Ang sufferings ba para lang sa mga wicked? Pinapahintulutan ba ng Diyos na maghirap din ang kanyang mga mananampalataya? Yes, ano po. So, yung pong salita na, why I suffer, ito po yung sasagutin sa atin sa araw na ito. Bakit, Lord, ako nagsasuffer? Ano po? Naghihirap? Ano po? Amen? So, sabi po sa Job, chapter 1, verse 8, ano po, sasagutin dito, who is Job in God's sight? Sino ba si Job sa tingin ng Diyos? Amen. Kapag may Bible kayo, pwede nyo pong buksan. No? Amen. Para sabihin naman na talagang nakasulat sa Bible yung tinuturo dito. Amen. Ano po? Yan. So Job chapter 1 verse 8, ipinagmalaki ng Diyos kay Satanas na mayroon siya, ano po, na alin? Servant. Dito po sa lupa. Amen, ano po? So sabi ng Diyos kay Satan, do you consider my servant Job? Naget po natin? No? Gusto ko po itong maintindihan natin, no? Kapag kaya po dun sa langit, pinag-uusapan tayo, no? Ano kaya po yung tawag sa atin ng Panginoon? Are we getting the point? Kapag ka po kaya nagsalita ang Panginoon, nabanggit ang pangalan natin, no? Ano po kaya yung sinasabi ng Panginoon doon sa langit? Do you consider my faithful
follower, Pastor Arman. Ganun ba yung tingin ng Diyos? Nagets po natin. Alam niyo po, bagamat ang maraming tao, ang nabubuhay sa kasinungalingan ng kalaban. Subalit ito yung dapat nating maintindihan. Iba po yung tingin ng Diyos, sa kanyang mga lingkod. At lagi ito yung pinagmamalaki ng Panginoon, especially sa kalaban. Nagets po ba natin? No? So sabi ng Panginoon, sabi ng Diyos kay Satanas, do you consider my servant Job? Naalala niyo si Gideon? Anong tawag kay Gideon? Yan si Gideon dun sa langit. Amen? Bagamat nabubuhay si Gideon duwag, bagamat nabubuhay si Gideon, na nakatago, doon sa mga Amalekites, na gustong sumakop o nakakasakop sa kanila during that time. Amen? Pero si Gideon, tinatawag siya na mighty man of valor. Nagets po ba natin? Hello? Si Mary, tinawag siyang blessed are you among women. Tama po ba? Bagamat siya ay mayroon ng mga plano sa buhay. Tama po ba? So alam niyo po, ang Panginoon may tawag sa bawat isa sa atin. At sana ito talaga yung makikita ng Diyos sa bawat isa sa atin. Yung maipagmamalaki ng Diyos doon, sa langit. Sa mga anghel, at lalo't higit, mailalagay niyang pana doon sa busog. Nagets natin, upang pahiyain ang kalaban. Naintindihan po ba natin? Bakit hindi natin mag-get, ang mga puntong ito? Bakit hindi tayo makatayo sa talagang gusto ng Diyos na tayuan natin? Because we are grasping, may pinanghahawakan tayo na kasinungalingan ng kalaban sa buhay natin. Na ayaw nating, tawag dito, palitan ng tunay na katotohanan. Nagets natin? Sabi ng Panginoon, lingkod kita. Sabi mo, ayaw ko. Tama po ba? No? Sabi ni Lord, matuwid ka, pero gusto mo hindi ka matuwid. Opo. Why? Because you have your own reasonings. Tama po ba? Kaya nga sabi ng Panginoon, alamin mo yung katotohanan. Kasi ang katotohanan ang magpapalaya sa iyo. Kung hindi mo alam ang katotohanan, mamumuhay ka sa kasinungalingan at ayaw ng Diyos yun. Nagets po ba natin? Opo? So sabi ni Lord, Job is my servant. Yan ang pakilala niya. No? Do you consider Job my servant? Yung pangalawang pagkakilala sa kanya ng Panginoon, unique on earth, walang katulad si Job sa lupa. Imaginein mo, sabihan, walang katulad, Job is imperfect. Tama po ba? Job is limited. Pero ang sabi ng Panginoon sa kanya, pagkakilala ng Panginoon sa kanya, at ipinagmamalaki niya, walang katulad si Job, sa lupa. Yung nakita ng Diyos kay Job, bakit nasabi niya na walang katulad si Job sa lupa? Yung mga actions, ni Job. Because Job is living with integrity. Nagets natin? Siya po yung tumatayo ng may integridad. No? Alam mo na, be-bless ako dito kasi mamaya makikita po natin yan, Hindi siya yung pag naisipan lang, ay gagawin, no? O kaya pag hinihingi lang ng pagkakataon, gagawin. Makikita natin dito pag pag-aaralan natin ang Book of Job. Araw-araw, lagi-lagi, routine na ginagawa niya. Ibig sabihin, breath ni Job, ang mabuhay ng may pananampalataya, may pagsamba, may pagpupuri sa Diyos.
Naget natin? Breath niya yon, ano po? Yun po yung hininga niya, yun yung kalakasan niya. Amen? So sabi ni Lord kay Satanas, unique siya. Ano po? Wala siyang katulad doon sa lupa. Ano po? Bababasa natin yan, ano po, sa Job chapter 1, verse 8. Dito po sa aking Bible, ang nakasulat dito is, none like Him, there is none like Him on earth. Ano po? So, He is unique. Amen? Unique ka ba sa harapan ng Diyos? Baka unique magpasaway ha, hindi yun ang ibig ko sabihin. It's time to check ourselves. Naget natin, no? Lord, ano bang naipagmamalaki mo ba ako? Naget po natin, Lord, naipagmamalaki mo pa ba? Mo po ba ako? Amen? So I hope, no? Naget natin, no? So sabi ni Lord, no? Mahalaga ba sa inyo yung tingin sa inyo ng Diyos? Yung po muna ang question ko. Kasi baka naman hindi, alam niyo po yon. Kung mahalaga sa atin, ang tingin sa atin ng Diyos, ano po, and then tatayo tayo doon sa talagang tawag sa atin ng Diyos. Kung sino ka sa Kanya. Tama po ba? Amen? Hindi to sa gusto mo kung ano ka, ano po, kundi kung ano ang tawag, kung ano ang tingin sa atin ng Diyos. Amen? Hello? Next. He is blameless and upright. Imagine mo, blameless and upright. Pero mismo sa bibig ni Job, sabi ni Job, ano po? Can a mortal be more righteous than his creator? No? Can a man be more pure than God? Diba? Pero si Lord, sabi niya, He is blameless. He is upright. Imaginein mo, maibilang ka, ang tingin sa iyo ng Diyos, walang bahid, walang kulubot, blameless, hindi marumi. Naget po ba natin? Amen? At sabi niya, tumatayo ito sa katotohanan. Ano po? Hindi ito wayward. Hindi ito people's pleaser. No po? He is upright. Amen. At yung pong pang-apat, sabi ni Lord, He fears God and shuns evil. Takot, mayroon siyang divine fear sa akin. Ano po? At, ibig sabihin ng shuns, ayaw niya talagang gumawa ng masama. Wala sa bokabularyo ni Job na entertainin ang kasamaan. Naget po natin? Hello? Now, do we see ourselves? Maybe hindi tayo kapantay ng integridad ni Job. Tama po ba? Maring hindi tayo kapantay ng integridad ni Job. No po? Maring sabihin natin, Lord, siguro nus-nus ako, kalahati lang nitong mga ito, no po? Yung talagang grade ko pagdating, ano po, sa pagmamalaki mo sa akin, o baka nga 25% lang. Amen, ano po? But, I want you to consider these things, no po? Kasi ganito rin po yung tinuro sa akin ng Panginoon. Habang binabasa ko po ito, ano po? Lord, nawa maipagmalaki mo din ako. Di ba? No? Lord, nawa kapag pinag-uusapan, ano po, ako dyan sa langit, no? Ganito din po yung masabi mo. Na naipagmamalaki mo, ano po? Na dito sa lupa, may naipagmamalaki ka, no? May naipagmamalaki ka dyan sa mga anghel, dyan lalo na sa kalaban, ano po? Amen? Do we get the point? Diba? Ang sarap, no? Makonsider. And, ito po yung katotohanan, ano po, sabi po dyan, who is Job in him? Ano po? Sino ba talaga si Job? Yung pagkakilala niya sa kanyang sarili. Parehas din ba ng pagkakilala sa kanya ng Diyos? Sabi dyan, sa Job chapter 1 verse 5, tumayo po tayong lahat, pakibasa. 1, 2, 3. So it was in the days of the king and God therefore, that Job was sent and sanctified them, and he would rise early in the morning and offer a burnt offering according to the number of them
and have seen and cursed God in their hearts. Just as God hates regularly. Makakaupo po tayong lahat. Have you seen? No po? Hindi po nagdadalawang isip si Job na maghandog sa Panginoon. No po? Ng alay na susunugin. In short, no? He is giving his heart na laging makipag-usap kay Lord, makipag-mediate, ano po, para sa kanyang mga anak. Naget po ba natin? At ito po yung nag-quote sa akin dito. He did this regularly. Regular. Not sometimes. Ano po? Hindi yung pag masipag lang ako, pag wala lang akong nararamdaman, pag gusto ko lang. Naget po natin. But Job did this regularly. So, ibig sabihin, routine ito ng kanyang buhay. Alam niya, ano po, kung ano yung kanyang gagawin pag-araw ng Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, Saturday, Sunday, Monday. Tama po ba? Alam po ni Job. Alam din niya kung paano hahati-hatiin yung kanyang oras para alin? Para magawa yung kalooban ng Diyos. Amen? Breath niya, ano po, na laging makipag-usap sa Panginoon. Naget po ba natin? Hello? So Job did this regularly. Ano po? At sabi po dyan, so makikita natin doon, ano po, na he is indeed a worshiper. Tama po ba? So ang tayo ni Job, I have one a life and I will use this to worship my Creator. And by the way, Job, pinagpala siya. Mayroon siyang mga ari-arian, mayroon siyang mga anak, ano po, 7 sons and 3 daughters, ano po. Mayroon siyang asawa, magaling siyang magsalita sa kanyang mga kaibigan, nilalapitan siya pag magka-counsel, pag kailangan nila ng counsel. Ito po si Job. Amen? At ginagawa niya, ano po, yung bagay na alam niya, ano, na pag-magnify sa kanya. Ano po? Makapag-magnify kay Lord sa kanya. Mayroon pang isang katangian si Job. Alam ni Job na bagamat marami siyang possessions, alam niya yung kanyang pinanggalingan. Sabi niya dyan sa Job chapter 1 verse 21, naked I come from my mother's womb, and naked shall I return there. God gave, the Lord gave, and the Lord has taken away. Ano yung sabi niya dyan? Blessed be the name of the Lord. Hubad akong lumabas sa sinapupunan ng aking ina, hubad din akong babalik. Ano po? Ang Diyos ang nagkakaloob, ang Diyos din ang kukuha. Pero may mababago ba? Wala. Sabi niya, blessed be the name of the Lord. Whether I have, whether God taken it, blessed be the name of the Lord. Mayroon akong dinadamit, mayroon akong bagay na magagamit, blessed be the name of the Lord. Wala akong bagay na ginagamit, nakuha ito, blessed be the name of the Lord. Are we getting the point? Amen. Pero sino sa atin dito? Pag marami, pag masaya, kapag ka pinagpala, ano po? Blessed be the name of the Lord. Pero kapag ka pinuno ng problema, may mga parabang nakuha sa Kanya na hindi naman talaga sa Kanya, ano po? Dahil pahiram lang yan lahat sa atin ng Panginoon. Dapat ganon. Sino ang ganito dito? Through thick or thin, Lord, makikita mo ako, O Diyos. Amen? May problema, Lord, may wala. Makikita mo pa rin ako, O Diyos. Luluhod pa rin ako sa iyo, Panginoon. Gagampanan ko pa rin, Panginoon, kung ano sinasabi mo sa akin. Gusto man nila o hindi, Panginoon. Amen? Wala man akong kakayanan, O Diyos, sa iyo ako kukuha dahil iniutos mo to sa akin. Do we get the point? And then we can say always, blessed be the name of the Lord. Amen?
Diba? Blessed be the name of the Lord. Through thick or thin, walang magbabago sa aking relationship sa iyo, Panginoon. Amen. Help yourself. No po? At yung isa pa dyan, ano po, nakaka-bless si Job. Sabi niya dyan, but he said to her, by the way, ito pong Job chapter 1 verse 21, naranasan niya na dito, na lahat ng kanyang mga ari-arian nawala. Maging ang kanyang mga anak sabay-sabay na namatay. Dito naman sa Job chapter 2 verse 20, ang naranasan niya na po dito, nagkasakit na po siya. Ano po? At sabi sa kanya ng kanyang asawang napakabait. Ang sabi sa kanya, i-curse mo na kasi yung Diyos mo at nang mamatay ka na. Imagine mo yung kapartner mo sa buhay, ganun ang maririnig mo. Amen. Sagot ni Job sa kanya, kaka-bless. Sabi ni Job, you speak as one of the foolish women speaks. Napakamangmang mo, sabi ni Job sa kanya. Shall we indeed accept good from God and shall we not accept adversity? Ang tatanggapin lang ba natin sa Panginoon ay puro kabutihan at hindi natin tatanggapin ang kahirapan? Iniwan siya ng kanyang asawa. Amen? Iniwan siya nung kaisa-isang natitira sa kanya na inaasahan niya sanang masasandalan niya sa oras ng pagipitan. Amen? At ano makikita natin dyan ngayon kay Job? Makikita natin dyan kay Job, anuman ang mangyari, tatayo pa rin ako sa harapan ng Panginoon. This is what is good for Job. No po? Mayroon siyang integridad na hindi layasan ang Panginoon. Pagbabasahin niyo yung kabuuan niyan, ano po, yung mga susunod dyan na talata, makikita na natin yung may tatlo siyang kaibigan. No po? Si Eliphaz, si Zophar, at saka si Bildad. Ito pong tatlong ito, talaga namang makikita natin na nakipag-ano sila yung nakiramay kay Job. Mababasa ninyo po yan, ano po, na talagang 7 days, hindi nagsalita si Job ng kahit na ano. Naupo lamang siya sa abuhan. Ano po? Habang siya ay tadtad ng sugat. Amen? Habang siya ay tadtad ng sugat, walang-wala, ano po? Pero pinapakita niya sa Panginoon na, Lord, I'm still here. No? Sana makita mo, no, yung aking kalalagayan. At itong tatlong kanyang kaibigan na to, kaibigan naman, no po. Pero after 7 days, masusi nilang pinag-aaralan, bakit ba nangyari ito sa taong ito? Kasi pagbabasahin ninyo dito po sa chapter 4, ano po, ng salita ng Diyos, yes, chapter 4, verse 3, ano po, to 6. Mababasa nyo dyan ang pagkakilala ni Eliphaz kay Job. Ano po, isang matatag na lingkod ng Diyos, si Job. Sa tingin din ng kanyang kaibigan na si Eliphaz. Ano po? Basahin nyo po yan 3 to 6, ano po. Kaya masusi nilang iniisip, paano nangyari ito sa lalaking ito? Pero talagang pinupush nila, may kasalanan ka, Job. Kaya yan nangyari sa iyo at ang kailangan mo mag-repent. Sa mga panahong iyon, hindi kailangan ni Job ng mga kaibigan na magko-condemn sa kanya. Dahil unang-una alam niya yung kanyang sitwasyon sa Panginoon, tama po ba? Alam niya sa sarili niya, wala naman siyang ginagawang masama. Ito yung wisdom na lagi pong napapaalala sa akin kapag ako po ay nag-undergo ng mga pagsubok sa buhay. Wisdom from my mother. Sa mama ko galing.
Sabi niya, anak, kapag ikaw ay dumadanas ng mga pagsubok at paghihirap, at alam mo na yan ay palo sa iyo ng Diyos, magsisi ka, no? Magsisi ka. It's time na suriin mo yung sarili mo. Bakit ba ito nangyayari sa akin, Panginoon? Magsisi ka. Pero kapag alam mo na wala kang ginawa, tumatayo ka naman talaga, Lord, sinusunod naman kita, bakit ito nangyayari sa akin? Magpakumbaba ka. Naget natin, magpakumbaba tayo sa Panginoon and surrender everything to the Lord. Amen? Yun po yung naranasan ko sa pagsubok daw yun, pagsubok ng pananampalataya. Amen, ano po? So dito sa sitwasyon na to, walang kasalanan si Job. Tama po ba? From the very start, alam natin, nabasa natin ang nangyayari sa langit, wala siyang kasalanan. Tama? Pero gusto siyang gawin ng Panginoon na alin? Pana sa busog. Ano po? Amen. Alam mo yung pana sa busog? Para tudlain ang kalaban. Ano po? Para mapahiya ang kalaban. Ang gusto ng kalaban, ma-win niya si Job para i-curse ang Diyos. Para si Job, during that time na papahintulutan siya ng Panginoon, ano po, na makagalaw sa buhay ni Job, iwanan ni Job ang Diyos. Naget natin, ito po yung purpose ng kalaban sa kanya. No? Pero si Lord, hindi. Sige. Ang maganda dito, nabe-bless ako, bakit? Alam ng Diyos na pag may pinahintulutan siyang hindi magandang bagay sa atin, lagi itong nasa kanyang kamay yung limit. May limitasyon ito. Naget po ba natin? Kaya sabi niya, o sige, basta wag mo lang siyang papatayin. Nasa Diyos, ano po, ang end ng buhay. Amen po? Kaya, ito yung gusto kong maintindihan natin, ano po? Kapag tayo dumaranas ng problema, wag po tayong mag-overreact na para bang katapusan na ng mundo. We are putting limits to our situations, gayong ang Diyos naman talaga ang naglalagay ng limit. Do we get the point? No po? So wag nating hayaan na tayo mismo yung maglagay doon sa hindi naman talaga natin dapat kalagyan. Amen. And next, sabi dito, no po, bagamat ganito ang tingin ni Job sa kanyang sarili, bagamat ganito ang tingin ng Diyos doon sa langit sa kay Job, ano po? Paano kung, ano po? Ganito na ang mangyari. Yan. Kayo pakibasa. 1, 2, 3. For the days I greatly feared has come upon me, and what I feared has happened to me. I am not at ease, nor am I quiet. I have no rest for troubled house. May kinatatakutan ba tayong lahat? Anong kinatatakutan nyo? Kamatayan? Hindi, na mangyari sa atin. Ano yung kinatatakutan natin na mangyari sa atin? Ha? Mawalay sa Panginoon? Ano pa? Mamatay ang mahal sa buhay. Pumarap sa napakabigat na pagsubok, sakit at karamdaman. Ano pa? Maghirap. Ano yung kinatatakutan mo sa lahat? Paano kung humarap ka sa ganyan, nakatulad ni Job? Tayo nakakaranas tayo ng pagkawala pero may interval. Tama ba? Pero ito si Job sunod-sunod. Sa isang araw nawala ang lahat sa kanya. Ang kanyang mga anak at ang kanyang mga ari-arian. Hindi pa siya nakaka-recover. Nagkasakit siya, iniwan siya ng kanyang asawa. He was totally broken. Yun ang kinatatakutan ni Job. How about each one of us? Ano yung kinatatakutan
kinatatakutan natin? Sa mga magulang, siguro ayaw ninyong mamatay yung inyong anak, tama po ba? Pero paano pag kinuha yan ng Panginoon? Magkasakit nga lang hindi mo na alam, agaga ka na tama po ba? Pwedeng pakipalitan mo siya. Kasi baka wala ng o hindi niya na naaano yung Naget po natin? Amen? So how if, na ang pangyayari po ay ganon, kunin sa iyo, yung mga bagay na kinatatakutan mo. How you will face it. Alam mo ba sa mga susunod na talata dyan, makikita natin, wala na akong anak, sabi niya. What he dreaded most ay yung mawala yung kanyang mga anak. Na regularly niyang inilalapit sa Diyos. Lord, patawarin mo po sila. Naget natin? Naget ba natin yung pakiramdam? Minsan tayo, mawalan lang ng trabaho, hindi na nakikita ng Panginoon. Tama po ba? Hello? Nanakawan, halimbawa, o kaya hindi nagbayad, yung may utang sa inyo, amen, nawalan kayo ng napakalaking halaga. Pastora, pasensya na, nandito ako sa pulis nagpapaano ko, hindi mo na ako attend. Ganyan tayo. Naget po natin. We have so many excuses. Mali, tama. Now may we answer this question. What I dreaded most? Ano ba talaga yung kinatatakutan ko? Ako lang nakakaalam nun. And I never spoke it to anyone. Ako lang at ang Diyos ang nakakaalam. Tama po ba? Hello? Pero si Job, nangyari yan. Nangyari yan sa kanya. So ano pong makikita natin dito? Nawala ba si Job sa Panginoon? Nasaktan si Job? Sobrang sakit. Tama po ba? Pero hindi siya nawala sa Panginoon. Makikita natin dito, palagi pa rin niya sinasabi, Lord, you are my creator. Ikaw ang nagbigay ng lahat. Pinipilit niyang mabuhay doon sa pinaniniwalaan niya na kahit na nagwiwigil na tuminsan. Naget natin? Lord, tatayo ako. Dahil alam ko, ikaw nagkakaloob. Ikaw rin ang kukuha. Pero mahirap tanggapin. Tama ba? Hello? Example nga ang kuya nalala ko. Nung sumama ang loob niya kay Lord kasi kinuha yung nanay niya, di na siya nag-church. Mahirap. Maring ngayon hindi pa natin to grasp. Abot. Pero kung ididig natin, yung kalaliman ng sitwasyon ni Job during that time. And you will put your shoes doon sa shoes niya, doon sa kanyang sapatos. Ano kaya yung pakiramdam natin? Lord, huwag mo ko subukin na katulad niya. Tama ba? Ngayon pa lang Lord, huwag mo ko subukin nang hindi ko kaya. Amen? Di ba? Sabi doon sa Proverbs 24:10, yung kagabi. Kapag ikaw ay nadarapa sa mga pagsubok, nangangahulugan lamang yun na ikaw ay mahina. So, kailan ka kailangan magpalakas? During na ba ng pagsubok? Alam mo, susubukin ka Tama po ba? So, dapat magpalakas tayo before dumating yung pagsubok. Before dumating yung war. But how many of us binabaliwala yung preparation?
At sinasabing, bahala na. Andiyan naman ang Diyos. Totoo po yun, nandiyan po si Lord. Pero hindi po tayo dapat mamuhay na hindi nagpre-prepare. Opo. Job, I think, prepared a lot. No? Kasi nakita naman natin yung apat, no, na sinabi ng Diyos sa patungkol sa kanya. He feared God, he shuns evil, he is blameless, he is upright, he is God's servant, and he is unique. On earth. Diba? So nakita natin na bubuhay siya ng may preparation. Pero alam niyo po bang yung mga pagsubok na dumating sa kanya na wiggle si Job? Alam mo yung sinampal ka ng pagkalakas-lakas ng ilang beses? Na halos hindi ka pa alam niyo po yun, yung parang, nakaka-recover doon sa isang sampal na sampal ka na naman ulit. Nag-get niyo po ba yung sitwasyon na ganon? Yung parang, shock na shock ka sa nangyayari sa'yo. Amen. Buti na lang parang masasabi natin ngayon, Lord, salamat po Panginoon kasi napakagaan pa ng buhay ko sa panahong ito. Amen. So sabi po dito sa Job 31 verse 37, dumating si Job sa punto na ganito na, I need explanation, Lord. Bakit ito nagaganap sa akin? Naget natin? Ito na yung sabi ni Job. Alam mo, gulong-gulo talaga ang isip ni Job. Nawalan ako ng anak, nawalan ako ng ari-arian, wala na akong tahanan, wala na lahat. No po? Wala na akong asawa. Ito pang katawan na ito, ay punong-puno ng sugat. Ganun po ang kalagayan ni Job. So sabi ni Job, I know that I am righteous. Ilang beses niya yan sinabi, sa book of Job. Lagi niyang binaglalaban, I am righteous, I am righteous. Wala akong ginawang kasalanan. At pumunta siya doon sa punto na ito. Sabi niya sa Job 31:37, I would declare to him. Pag nagkita kami ng Panginoon, tatanungin ko, sasabihin ko sa kanya, I would declare to him the number of my steps. Like a prince, I would approach him. Hindi ako mahihiya na sabihin sa Panginoon, lahat ng aking mga ginawa, lahat ng aking mga nilakaran. Dahil alam ko ako'y righteous. Sasabihin ko ito lahat sa Panginoon. Hindi ba ito nakikita ni Lord? Naget natin. Ganito yung sinabi ni Job. Job never withheld his faith to God, but he demanded an answer to all the whys of his situations. Hindi nawala si Job kay Lord. Pero, nag-demand si Job. At ito yung ikinagalit ng Diyos sa kanya. Galit pala si Lord pag nagde-demand tayo na hindi niya gustong marinig. Naget natin? So, hindi po nawala si Job sa Lord. Nandun pa rin lagi si Job kay Lord. Pero sabi niya, I need an explanation. Bakit kinuha mo aking mga anak? Bakit nawalan ako ng asawa? Bakit nawala ang lahat ng aking mga ari-arian? Bakit ako nandito sa kalagayan na may sakit at karamdaman? At ngayon, itong mga kaibigan ko, walang ginawa, sinabi sa akin, kundi magsisi ka, Job, magsisi ka, Job. Naget natin? Na hindi niya alam kung ano yung kanyang. This is the problem, during that time. At sana ito yung lesson learned natin, later. Sabi po sa Job chapter 38, 1-3. Ito na po yung pangungusap ng Diyos. Pagkatapos nito, sumagot ang Diyos kay Job sa pamamagitan ng malakas na bagyo. Sino ka? Sabi ni Lord, sino kang mag-aalinlangan sa aking kaalaman? You are questioning the wisdom of God? Why He allowed these things to happen to you? Hello? Sabi ni Lord sa kanya, sino ka? Who are you?
Ano sabi dyan? Who is this who darkens counsel by words? Sa Tagalog, maganda kasi sa Tagalog. Sumagot ang Diyos kay Job sa pamamagitan ng malakas na bagyo, sino kang mag-aalinlangan sa aking kaalaman? Lalo lamang lumilitaw ang iyong kamangmangan. Tumayo ka riyan at magpakalalaki. Tanong ko'y sagutin, ikaw ay magsabi. Si Lord po nagsabi niyan. Ano po? Kay Job sa pamamagitan ng malakas na bagyo. Amen? Naintindihan natin? Ano yung pangungusap ng Panginoon? Magpakalalaki ka. No? Mabigat tama? Mabigat po ba? Pag ako yung sinabihan ni Lord yan, mabigat po yan sa akin. Hindi ko alam sa inyo. Amen? Sabi ni Lord, no? Sino kang nag-aalinlangan? Ito ang nakita ng Diyos during that time kay Job. Yung pag-aalinlangan, yung doubt. Kaya na-dismay ang Diyos. Nandito ngayon sa punto si Job, na gulong-gulo na nga siya sa nangyayari sa kanyang buhay. He needs answer. Amen? Pero hindi niya yung nakuha sa Panginoon. Ano yung nakuha niya sa Panginoon? Tanong din. Tama po ba? Lord, kailangan ko ng sagot. Bakit ang binibigay mo sa akin? Tanong din. Ano po? Naintindihan natin? Hello? So sabi ng Job 41:5, moreover, the Lord answered Job and said, shall the one who contends with the Almighty correct him? He who rebukes God, let him answer it. Ano po? Sabi ng Diyos kay Job, ano po? Ikaw na lumalaban, ano po, sa makapangyarihang Diyos, ang magtatama sa Kanya? Naget po ba natin? Itatama mo yung Diyos na nakakaalam ng lahat ng bagay? Naintindihan natin? Alam mo kasi yung sagot ni Lord sa Kanya, nakakaano no po? Ang sagot kasi sa Kanya ng Diyos, Job, narito ka na ba nung likhain ko ang mundo? Job, naiintindihan mo ba kung yung complexity ng kalangitan? No? Naiintindihan mo ba lahat yan, Job? Para tanungin mo yung mga nangyayari sa'yo. In times of troubles and distress, what God wants from us, rely on His sovereignty. Pag sinabi nating sovereignty, let God be magnified in every situations of our lives. Sinasakop ng sobrepenya ng Diyos yung pagiging all-knowing niya, yung pagiging omniscient niya, yung pagiging omnipresent ng Diyos. Pag sinabi natin ganun, ano po, ibig sabihin, the more nating palakihin na pinakamakapangyarihan ng Diyos, na hindi niya ako iniiwan, hindi niya ako pinapabayaan, na alam niya ang lahat ng bagay. Yun ang gusto sana ng Diyos na makita kay Job during that time. Do we get the point? Pero ano ang nangyari? He wiggles. No? He wiggles. Na ipakita ni Job na sadyang mahina siya. Tama po ba? Hello? Yes. No? So, sabi niya dito, Job responds to God. So, nung tinanong na siya ng Diyos, o sige, sinabi na ng Panginoon, nandiyan ka na ba nung nilikha ko ang langit at lupa? Nakita mo na ba? Naintindihan mo na ba lahat? Ano? Kung paano nangyari ang lahat ng creation na yan? Alam mo, sagot ni Job, verse 3, tayo nga kayong lahat, anong sabi dyan? 1, 2, 3. Then the Lord answered the Lord and said, behold, I am by. What shall I answer you? I lay my hands over my mouth. What shall I have spoken, but I will not answer
ibig sabihin? Lord, tatakpan ko na yung bibig. Sabi niya kay Lord, tatakpan ko na Lord yung bibig ko. Hindi na ako magtatanong. I will not speak longer. No? I will not answer anymore. I will lay my hands over my mouth. Napagtanto ni Job, nakakahiya pala ako, nakakahiya pala yung situation, nakakahiya pala yung actuations ko, nakakahiya pala. Tanungin ko ang aking Creator, bakit nangyayari ang lahat ng ito sa aking buhay? Dahil hindi ko pala arok yung kaalaman ng Diyos. Hindi ko pala arok yung kapangyarihan ng Diyos. Hindi ko pala nararamdaman yung laging pagsama sa akin ng Diyos, yung presence niya. Naget natin, ito po yung nangyari kay Job nung sinagot siya ng Diyos. How about each one of us? Nahihiya ba tayo sa Panginoon? Kapag nagdedemand tayo ng mga bagay-bagay, kapag nagtatanong tayo sa Diyos, bakit nangyayari sa akin ang mga bagay-bagay na ito? Amen? Sabi ng Job 46-14, gusto ko rin po itong basahin ninyo sa inyong mga Bible. Maganda po ito sa totoo lang. Ito po yung sama ng loob, ng Diyos kay Job. Sabi niya, buhat sa bagyo, sinagot ni Yahweh si Job. Tumayo ka ngayon at magpakalalaki, tanong ko'y sagutin, ikaw ay magsabi. Ayan. Ako ba ang nais mong palabasing masama upang iyong palitawin na ikaw ang siyang tama? Ang iyong lakas ba ay katulad ng sa Diyos? Tinig mo ba'y dumadagundong katulad ng hulog? Kung gayon balutin mo ang sarili ng dangal at kadakilaan, magbihis ka muna ng luwalhatit kaningningan. Ibuhos mo nga ang tindi ng iyong puot at ang mga palalo'y iyong ilugmok. Subukin mong pahiyain ang mga palalo, sabi ng Diyos kay Job. Subukin mong pahiyain ang mga palalo at ang masasamay tapakan sa kanilang pwesto. Ibaon mo silang lahat sa ilalim ng lupa, sa daigdig ng mga patay, sila'y itanikala. Kung iyon ay magagawa mo, maniniwala ako sa iyo na kaya mong magtagumpay sa sarili mong kakayanan. Naget natin? Mabigat yung salita ni Lord, tama po ba? Sa isang righteous Job. Napipi si Job sa mga salitang ito ni Lord. Dahil alam niya, lahat ng mayroon siya galing sa Diyos. At kung wala man siya ngayon, alam niya rin na hindi siya iniiwan ng Diyos. Di pinababayaan man. Tama ba? Di ba nakakahiya sa Panginoon pag ikaw sinabihan? Sige, tingnan ko. No? Kung kaya mong tumayo sa sarili mo lang at wala ako, sabi ni Lord. No? Itong si Job, napipi ngayon. Nilagay na lang yung yung kamay sa bibig. Hindi na, Lord, hindi na ako sasalita. Hindi mo na ulit ako maririnig, Panginoon. No? One way of saying to the Lord, patawarin mo ako, Panginoon, sa aking kamangmangan. So sabi po dito, what is the lessons we will learn from the book of Job? Number 1, God is so sovereign. We cannot ask anything regarding the sovereignty of God.
May mga pangyayari sa buhay natin, hindi natin mauunawaan. Pero it is worth na sumandal ng aking Diyos ay sobrepen niya. Naget natin, that my God is sovereign of all. I don't need to understand everything. But what I have to do is to magnify my God because I know He is sovereign. Naget natin? No po? Sovereign. We can understand His working. Who can understand the works of the Lord? Sino na ba talaga yung nakadiskubre ng kalaliman ng human being? Alam niyo po ba hanggang ngayon pinag-aaralan pa rin ng tao? Naunawa po ba natin yon? Hanggang ngayon, dinudiscover pa rin nila, ano po? Even, ano ba yung function ng appendix? Do we get the point? Only God knows. Kasi siya yung nag-create niyan. Naget natin? And even yung lumalaganap man yung kaalaman sa mga panahong ito, pero may nananatiling hindi alam ang tao. Naintindihan natin? Kaya nga sabi ng Deuteronomy 29:29, ano po? Hindi lahat alam ng tao. Hindi lahat ibinigay ng Diyos sa tao. Naget po ba natin? So hanggang ngayon pinag-aaralan pa rin, pinapag-aralan, dinidiscover pa rin. Amen? So who can really understand the workings of the Lord? No one. But in times like this, ang dapat na mangyari sa bawat isa sa atin, ano? Mag-rely, sumandal, ano po, doon sa omnisciency ng Diyos. Doon sa pagiging omnipotent, sa pagiging omnipresent, ang ibig sabihin, sa pagiging all-powerful ng Diyos. Sa pamamagitan ng all-knowing ng Diyos, ano po, at all-presence ng Diyos. Amen? Sandalan lang natin yun. Lord, hindi ko kailangan ng sagot sa lahat ng mga question na to sa buhay ko. Amen? Pero, makita mo ko laging nakasandig. Laging nandun yung pag-asa. Laging kumukuha at humuhugot ng lakas. Doon sa pagiging Diyos mo. Ikaw ay makapangyarihan. Ikaw nakakaalam ng lahat. Nagit natin, ano po? Yung pagsama mo, O Diyos, dito po ako humihingi ng kalakasan. Kapag dumarating tayo sa pagsubok, dapat ito yung nakikita sa atin ng Diyos. Hindi yung inuuna natin at sinasabi natin sa Panginoon na para bang, kaya ko Lord ito. Kaya ang sabi niya po dito sa Job chapter 40 verse 14, di ba? Kapag nagawa mong lahat, yung pinapagawa ko sa iyo, sabi ng Diyos, ano po, sige, maniniwala ako na kaya mong magtagumpay sa pamamagitan ng kakayanan mo. Kaya ba talaga ng tao na magtagumpay sa sarili niyang kakayanan? Diba hindi? So, what we will learn, number one, God is sovereign. Sa panahon na marami tayong tanong sa pangyayari sa buhay natin, sumandal tayo sa pagiging sovereign ng Diyos. Amen? Number two, faith's resting place is the truth of who God is. Ang pinakapahingahan ng pananampalataya ay walang iba kung sino talaga ang Diyos. Ngayon, paano ko yung faith natin ganyan lang kaliit? Ang sabi ng Panginoon, may makita kaya ako na may nananampalataya sa aking muling pagbabalik. Understanding our lives and selves depends on our understanding of the character and workings of God. Tandaan po natin yan, ano po? Alam nyo po, mauunawaan lamang natin at maipapakita kung sino talaga tayo kapag naintindihan na natin kung sino talaga ang karakter, kung ano talaga ang karakter ng Diyos at yung kanyang kilos. Kapag ang tingin natin sa Diyos, madamot, naget natin, magkukumahog tayo palagi.
para gawin na magkaroon tayo sa sarili nating lakas. Naiintindihan natin? Kapag ang tingin natin sa Panginoon, ay hindi natin siya laging kasama. Hindi niya tayo binabantayan. And then mamumuhay tayo na walang takot sa Kanya. Pero kung alam natin, nauunawaan natin, na bawat segundo ng buhay natin, alam ni Lord, pag ako'y natutulog dyan, kapag ako ay kumukupit, kapag ako'y pag hindi ako nakikita ng amo ko, tulog ako sa trabaho, pag naiintindihan natin, nalalaman natin yan, yung pong ating actuations, isang kamangmangan, na manatili, na hindi gising. Naget po ba natin? Kasi alam mo, na nakatingin si Lord. Kilala mo yung karakter ng Diyos. Amen? Kapag ka ang iyong pong pag-iisip ang Diyos, baka natutulog. Alam mo yung kanta? Natutulog ba? Natutulog ba ang Diyos? Natutulog ba si Lord? Lagi kong naaalala yung sinasabi ni Pastor Arman. During the exam, hindi maingay ang teacher. Tama ba? Bakit? Kasi pinapanood niya lang ang mga estudyante. Nag-cheat ba ito? Nag-aaral ba ito? Sumasagot ba ito ng maayos sa exam? Tama? So kapag hindi natin naririnig masyado, Lord, bakit ang tahimik mo? Magbantay ka na sa sarili mo kasi binabantayan ka ng Diyos. Naget po ba natin? It upgrades my faith really. Habang binabasa ko siya, ang lalim ng kahulugan nito sa buhay ko. Masalo ko palang dapat na makilala ang Diyos. Akala ko kilala ko na siya. Sabi nga ni Job kala ko Lord lahat ng ginagawa ko, kaya ko nilalayuan ng kasalanan, kaya ganyan-ganyan, kilalang kilala na kita. Hindi pa pala. Napatunayan ko sa sarili ko, mahina pala ako. Amen? Napatunayan ko sa sarili ko na dadating din pala ako sa punto na magdadoubt ako sa iyo. Naintindihan natin. Amen? So sabi po dyan, faith resting place depends on our understanding of the character and workings of God. At yung pong pangatlo, the temptation of becoming God our adversary instead of being helper, in times of tragedy. Sino dito yung kapag halimbawa na inkrisan? Praise the Lord! Ang bait mo talaga, Lord. Sino dito yung ganon? Taas ang kamay. Di ba? Glory to God, di ba? Ako, 10 beses pa natin sasabihin. Ay, hindi tayo magkamayaw ng pag-express. Blessed be the name of the Lord. Sino dito? Pagbaliktad ang nangyari. Imbis na increase ang kakinaltasan ka, masabi pa kaya natin na, blessed be the name of the Lord. O kaaway na natin si Lord. O hindi na natin masasabi, praise God, ginising mo ako, Panginoon. Ginising mo ako, Lord. Nagkamali kasi ako, kaya ako nakaltasan. Sino yung ganun dito? Church to experience. So focusing, tingnan natin, focusing, ito kasi yung dalawang pwede natin gawin, kapag tayo ay nasa problema. Focusing on our innocence and questioning God's justice, o bow in humility and wait for God to reveal Himself and His purposes to us. Dalawa lang yan Naget natin, manatili tayo sa kamangmangan natin, at tanungin natin, Lord, just ba itong ginagawa mo sa akin? Nahulog dito si Job. Naget natin, doon sa una. Pero doon sa pangalawa,
Ito yung dapat sanang makita kay Job at sa bawat isa sa atin. Lord, kahit na anong mangyari, walang magbabago sa aking pananampalataya sa iyo. I will bow in humility and I will wait for you to reveal yourself to me and your purposes, why you allow these things to happen. Amen? Dapat ganun. No po? At ito po yung pang-apat na maiintindihan natin sa mga pangyayari. Sa panahon na ito, hindi po ito yung panahon na magda-doubt tayo kay God. Trust God to fill our voids and return us to victory. Ito po yung dapat na mangyari. Amen? Buong pagtitiwala natin na pagkatiwalaan ng Diyos, na siya yung pupuno ng lahat, ng kahungkagan ng ating puso at magbabalik sa atin doon sa tagumpay. Amen po ba? Amen, So ano po sabi dyan? All sources, ito po yung dapat natin makita sa mga pangyayari. All sources of strength may be taken from us. Kay Job, kinuha lahat yung sandalan niya, yung pwede niyang sandalan. Tama po ba? Ang sabi ng mga mahihirap o sabi ng mga walang-wala, mabuti pa ang mayaman, mamamatay, na mayaman. At least, hindi sila naghirap. Tama ba? May nasasandalan daw silang kayamanan. So, all sources, of strength na pwedeng sandalan ng isang tao. Minsan, pamilya. Minsan, anak. Di ba? No? Pero lahat po yan may katapusan. Tandaan natin yan. Nothing is, tawag dito? Ano tawag na? Permanent. Ayan. Nothing is permanent in this world. Amen? Maging buhay natin, nawawala, no? Mawawala din pagdating ng panahon. So all sources of strength may be taken from us, leaving us seemingly alone in battle, but always remember, sa panahon na nagde-destroy si Satan, hindi pwedeng mananahimik lang ang Diyos. At the end, He will always counteract. Naget natin? Kung dumadanas man tayo ng pagsubok sa buhay, hindi habang panahon pagsubok yan. Kung tama ang ating magiging reactions. Kung makikita ng Diyos yung gusto niyang makita sa atin. Alam mo yung katapusan ng pag-uusap nila dito ni Job? Nakita ni Lord. Naunawaan ni Job lahat ng mga pangyayari sa buhay niya. Sabi niya, hindi na ako magtatanong. Naintindihan ko na kung gaano ka, kung sino ka, Panginoon. Naget natin? And what happens? The Lord returned back to him. Double folds, of all the blessings na mayroon siya before. Naget natin? Dati mayroon siyang mga anak pasaway. Tama po ba? Pero nung sa huling bahagi na ng buhay ni Job, nagkaroon po siya ng mga anak, ipinagmamalaki sa bayan ang kagandahan. Tama po ba? Amen? So gusto po ba natin ito? And then let us win the battle with the Lord. Amen po ba? Naunawaan po natin. So do not forget, gumagawa ang Diyos, pero may kalabang gustong sumira. Pero sana magpakatatag ang bawat isa. Po? Sa panahon ng mga pagsubok, let us magnify God. Not the problems, not what you think of yourself. Katulad ni Job, I am righteous. No? Sabi ni Job, I am righteous. Pinaglalaban niya, I am righteous. Pero nakalimutan niya. Ano yung nawala dito kay Job? Yung i-magnify si God as a sovereign Lord. In times of troubles, let us always magnify God. Ito yung dapat na makita sa mga anak ng Diyos. Amen po ba? Amen. So makakatayo po tayong lahat. Yes. We can say to the Lord, I know that you can do all things, Lord.
and no purposes of yours can be thwarted. Can we please tell it? Yung sinasabi natin ito talaga kay God. No po? Sige nga po, sabihin po natin ito. I know that you can do all things. No purpose of yours can be thwarted. Can we please close our eyes? Yung lalim ng salita ni Job na ito sa ating Diyos. Naunawaan po ba natin talaga? In times of troubles, in times ng napakabigat na mga pangyayari sa buhay natin, can we stay on these words? Can we always repeat it, not only to God but to ourselves? Lord, I know that you can do all things. Lord, I know that you can do all things. And the purposes of you can be thwarted. Alam ko, O Diyos, magagawa mo ang lahat ng bagay. At wala ka, Panginoon ko, O Diyos, na mga malakim, na malilihis. And therefore, I will stay, Lord, magnify